Muling nagsagawa ng oral arguments ang Korte Suprema kaugnay ng Priority Development Assistance Fund o PDAF. Sa nasabing pagdinig, hiniling ni Solicitor General Francis Hardileza sa mga maestrado ng Korte Suprema na bawiin na ang TRO sa pagpapatupad ng PDAF. Ayon sa kanya, apektado ng TRO ang maraming proyekto at mamamayang nakikinabang sa nasabing pondo. Si Joseph Parafina ang ating tagapagbalita. Muling sinagawa ngayong araw sa Korte Suprema ang pagpapatuloy ng oral argument hinggil sa Priority Development Assistance Fund. 12 justices lamang ang duminig sa paglalahad ng unang sumalang ay si Solicitor General Francis Hardileza. No part si Justice Velasco, naka-on leave naman si Justice Brion at naka-sick leave si Justice Villarama. Unang giniit agad ng ating Solicitor General na dapat tanggalin na ng Korte ang inisyong temporary restraining order sa pagpapatupad nito dahil maraming mamamayan ang dati na ginabang ang apektado na ngayon ng ipinapatupad na TRO. Binigyan din pa ng solchen sa Korte na hindi dapat maging negatibo ang resulta ng Commission on Audit Report. Salip ay maging basihan lamang ito ng mga reforms o pagbabago hinggil sa PDAF. Binanggit din ito na walang nalalabag na batas ang pagpapatupad ng 2013 PDAF at lalong walang nalalabag sa usapin ng separation of power ng Ekutibo at Legislatura. Hindi na tinalakay ni SG ang usapin na malampaya sa may 30 minutong pagsasalita nito at sinigot na lamang ang mga katanungan ng mga hukom. Unang nagtanong si Justice Bernabe kay Solicitor General kung pwede rin ipatupad ang PDAF kung walang mga legislators. Sinigot naman ito ni SG na hindi ito may patutupad dahil napakahalaga na i-identify ng mga legislators ang proyekto. Naniniwala pa ang Solgen na tanging ang Executive Department lamang ang dapat na magdesisyon kung ipatitigil ang PDAF tulad ng hakbang na ginawa rito ng pamahalaan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parafina.